Mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po muli, mahal na Panginoon, sa araw na ito, mahal na Panginoon, na kami po ay patuloy na nakapaglilingkod sa iyo, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga patotoo, salamat sa papuring awitin, sa pagbibigay, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong matamis na presensya namin ang darama, mahal na Panginoon, at sa lahat po ng mga kapatiran narito ngayon sa banal na gawain, sa mga viewers, mahal na Panginoon, pagpalain mo po kami. Wala po kang magagawa kung singanakin, mahal na Panginoon. Tulungan mo yung abang lingkod, mahal na Panginoon. Father, in the name of Jesus, I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of beloved brethren, beloved viewers, Lord God, impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. In the name of Jesus, hallelujah. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Everybody say amen. God bless you, beloved brethren. God bless you, beloved viewers. God bless you sa lahat-lahat ng ating minamahal na mga iniibig na mga kapatiran. At sa lahat po ng mga nagpapahalaga sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung saan sabi nga mga kapatid ko, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito po ay napakahalaga. Sabi nga ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Huwag natin kalilimutan yung pagkakatipo ng mga banal. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi, work out your own salvation. Hindi yung porke ikaw ay ginagamit na ng mahal na Panginoon, ikaw ay worker, ikaw ay preacher, ikaw ay mga awit, ikaw ay meron ng ginagampanan sa ating banal gawain, hindi po yan na nagiging basihan ng ating paglilingkod at kaligtasan, mga kapatid ko, tandaan po natin. Meron Diyos na nagbabantay sa atin, meron Diyos na nakakakita sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen! Kaya nga paalaala na ating parents in the Lord, work out your own salvation. Kanya-kanya ang ating kaligtasan. Kanya-kanya tayo ng pagsisikap na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang ating parents in the Lord nagbigay ng mabuting halimbawa para atin silang tutularan. Amen! Sabi nga ng Proverbs chapter 4, verse 13, ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, ay base sa banal na kasulatan, hindi basta-basta. Hawakan nating maigpit ang turo na iniwan sa atin ng ating parents in the Lord, siyempre ng ating mahal na Panginoon, turo ng Biblia na siyang ating buhay. Pakibasa Proverbs 4:13. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, 4, versikulo 13. Hawakan mo maigpit ang turo, huwag mong bitawan. Amen. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Tingnan nyo, hawakan nating maigpit ang turo. Siyempre, hindi natin alam yan kung walang nagturo, kung walang nangaral ng salita ng Diyos. Nababasa nga natin, pero hindi natin nabibigyan ng pagpapahalaga. Hawakan nating maigpit ang turo ng Biblia, ang turo ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat yun ang ating buhay. Amen. There is Jesus' life and there is Jesus' life giver. Kaya nga mga kapatid ko, ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi yung marami na tayo nagagawa. Sabi nga na ating parents in the Lord, wala pa siyang nagagawa. Imagine, man of God yung nagsabi na wala pa siyang nagagawa. Amen! Tayo, parang sabihin natin, mapalad na tayo na na-save tayo, naabot tayo ng prayer ng ating parents in the Lord. May mga nauna manggagawa.
may mga naunang mga naglingkod sa mahal na Panginoon. Then ating church, 1975, salamat sa mahal na Panginoon, 2025 ngayon. Nakaabot na tayo sa happy and blessed 50th church anniversary. Amen! Imagine gano'n na katatag, gano'n na kalayo ang ating iglesia. Yung iba, nag-umpisa ng 70s, 80s, 90s. Siyempre, pagpasok ng 2000, ibang usapan na talaga. Kung ikaw ay nakatungtunan ng year 2000, ngayon, 2025, 25 years ka na naglilingkod sa Diyos. Dapat yung paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, habang tumatagal ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon, lalong tumatamis, napapahalagaan mo ang kabutihan ng Diyos. Amen! Kaya pala hindi nyo napapansin, mayroong mga Kristiyano nagbabackslide. Kasi inaagaw talaga ni Satanas yung mga naglilingkod sa Diyos. Tandaan nyo yan. Inaagaw ni Satanas, walang ginagawang mabuti si Satanas, ang kaaway, kundi bantayan tayo. Amen! Yan sabi ng Romans chapter 1, na kung saan mga kapatid ko, dapat ang demonyo ay nasa ating mga paa para hindi siya makakilos. Para ikaw na Kristiyano, lagi ka nakakadalo dahil ang demonyo nasa paa mo. Ay kaso ang demonyo, hinahatak yung mga paa natin. Hinahatak yung ating paglilingkod sa Diyos. Gusto kasi ng kaaway, ibalik tayo sa dati nating kalagayan. Pinagaling ka na ng mahal na Panginoon. Baka mamaya, biglang babalik ang sakit mo. Wala ka ng Diyos na matatawagan kasi nakalimutan mo yung pagtitipo ng mga banal. Pag bumalik ang problema mo, nako, madadaganan ka uli. Doble-doble yung problema ang darating. Pag ikaw ay hinatak na ng kaaway, ay tuloy-tuloy na yan. Kaya nga, mayroong mga nagbabackslide ng mga Kristiyano, mga naunang naglilingkod sa mahal na Panginoon, maliban lang doon sa mga tumanda na talaga sa paglilingkod sa Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanilang pagtanda, sa edad, nandiyan pa rin sila, pinangahawakan ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya nga iba, uugod-ugod na. Sabi nga, mapalad na nga kahit na nakasaklay na sila, naka-wheelchair sila. May mga tungkod na mga dala-dala. Pero nandiyan pa rin, nagsisika pa rin maglingkod sa mahal na Panginoon. Paano yung mga malalakas? Paano yung mga kabataan? Nasira tuloy yung sinabi ni Dr. Jose Rizal. Ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan, pag-asa ng bansang Pilipinas. Buti na lang. Sabi nga, kahit na ilang presidente pa ang dadaan sa ating gobyerno, hindi na mababago. Yan ang sabi ng man of God. Magmula sa mga naunang presidente, sabi nga natin si PBBM, ang 17 na presidente. Imagine, yung mga nauna, ay sabihin ko na lang, magmula dun sa kanyang ama, si Ferdinand Marcos, pansampung presidente yon. Paano yung mga sumunod sa kanya? Yung iba nga, nagkandamatay na, wala na. Nakalimutan na sila. Maalaala na lang siguro sila pag birthday nila na naging presidente ng Pilipinas. Tayo, na naglilingkod sa mahal na Panginoon, paano? Paghatid sa atin sa huling hantungan, sa sementeryo, wala na, tapos na yan. Kaya nga sabi ng iba, to die is to rest. To die is to rest. Pahinga na wala na, tapos na. Kaya habang buhay ka, dapat samantalay mo na meron ka pang magagawa. May magagawa ka na maglingkod sa Diyos. Gawin mo ang kalooban naman ng Panginoon dahil pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos, pagpapalain tayo na ating mahal na Panginoon. Amen! Pero bago dyan, tingnan nyo dyan muna rin sa Roma.
Kapitulo 1, versikulo, baliktarin natin. Kapitulo 16, versikulo 20, yung 1:16, Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Romans chapter 1, verse 16. Yan ha. Ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ni Kristo ng ating mahal na Panginoon, ay para sa kaligtasan ng mga maglilingkod sa Diyos. Ipinangaral ng ating parents in the Lord ang totoong ebanghelyo ng Diyos. Kaya nga napapakinggan natin iba-ibang klaseng mga himala dahil nasa Biblia, himala ng mga himala ang ginagawa ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Amen! Hindi mapuputo ng himala. Dahil tayo nga magpasalamat sa malapit, ito humingi nga tayo, himala na ng Diyos yan. Ito malakas tayo, himala na ng Diyos. Ito nakadalo tayo sa ating malalagawain, himala na ng Diyos. Amen! Meron kang dalawang kamay, himala ng Diyos. Meron dalawang paa, himala ng Diyos. Para sa ating kompletong sangkap ng ating makatawan, himala na ng Diyos na nakapagpupuri tayo, nakapaglilingkod sa Kanya. Amen! Pero himala pa rin sa ating mga kapatiran, yung iba walang kamay, nakakadalo. Yung iba isa lang ang paa, nakakadalo. Grabe. Sabi ko, iba-ibang klase talagang pagtawag ng mahal na Panginoon eh. Amen? Grabing mga himala yan, oh. Kung wala ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi makikita ng sanlibutan ng himala dahil hindi para sa kanila ang kaligtasan. Para lamang sa atin na nakatagpo ng kaligtasan, nakasumpong ng katotohanan, ang himala ng Diyos ginagawa niya upang may bahagi natin ang pag-ibig ng Diyos. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Amen! Kaya tingnan nyo, basahin natin yung Roma 16, 20. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma 16, talata po ay 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Amen! Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Praise the Lord! Everybody say praise the Lord! Kaya kung naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, malalaman mo ang kapangyarihan ng Diyos. Si Satanas ay walang laban sa mga totoong naglilingkod sa Diyos. Amen! Imagine, dudurugin na yung paa. Si Satanas mismo ay paano yung mga naalipin ng bisyo? Naalipin ng mga sakit, naalipin ng problema, naalipin ng paggawa ng kasalanan. O baliktad, sila ang dinudurog ni Satanas para kung mamatay sila, tuloy na sila sa impyerno. Pero mabait ang Diyos. Lahat ng bagay pinaintulutan niya. Pag may problema ka, hanapin mo, ang lulutas ang problema mo, ang Diyos. Pag ikaw ay naluluna sa bisyo, hanapin mo, ang magbabago ng buhay mo, ang Diyos. Kapag ikaw ay may sakit, may problema, ikaw ay maglingkod sa Diyos, pagpapalain ka na ating mahal na Panginoon. Kaya ang ebanghelyo ng kaligtasan ay para doon sa mga maniniwala sa Diyos. Amen! Tingnan nyo. Dito basahin pa natin sa Exodus 23, 25. Exodus 23, 25. Nawa, mabasa natin ito. Tapos, dito tayo sa Exodus 23, 16, 19. Exodus 23, 25, 16, 19. Ket agserbigay to ti Apo a Diyosyo, ket iso bendisyonanan to ti taraon mo. Amen. Ken ti danom mo, ket siya ikatekto ti sakit ti tingam. Hallelujah. 16, 19, 23. This is 19. Exodus 23, 16, 19. Ket ti fiesta ti apit, dagiti umuna abong bunga, ti banbannog mo, dagiti nga imulam, ti talon, ken ti fiesta ti panagumong.
iti gibos ti tawen, no agumong ka kadagiti nagbanugam iti talon, mamitlo iti makatawan amin at taom alalaki, dumatag danto iti saklang ti Apo. Hallelujah. Di ka mangipaay ti dara ti taton ko, agraman tinapay analibaduraan, dintumet mabaybayan ti taba ti piyesta, iti agpatnag agingga ti bigat. Dagiti umuna kadagiti umuna bunga ti dagam, yegmonto iti balay ni Apo a Diyos mo. Di kalutwen ti orbon akalding ti gatas ti inana. Amen. Tagalog. Tagalog. Dito po sa aklat ng Exodo 23, tala pong 25, 16 at 19. At iyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kanyang babasbasan ang inyong tinapay at ang inyong tubig, Amen. at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. 16. Hallelujah. At ang pista ng pag-aani ng mga unang bunga ng inyong kapagalan ay iyong ihasik sa bukid, at ang pista ng pag-aani sa katapusan ng taon ng pag-aani mo ng inyong kapagalan sa bukid. 19. At ang mga pinakauna ng mga unang bunga ng iyong lupa ay iyong ipapasok sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Hallelujah. Din yung mga kapatid ko, ito po nang nabasa natin sa versikulo 16 at 19. Ito'y patungkol din sa paglilingkod natin sa malabayon sa mga nagtatanim, sa mga magsasaka. Meron tayong inaani, dapat meron bahagi ang mahal na Panginoon, meron talagang porsyon ang mahal na Panginoon. Kung sa ating kinikita, meron tayong binibigay na tithes and love offering, na kapag bibigay tayo, nakakasunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Mapalad tayo, nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen! E paano yung mga hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos? Nasa ilalim sila ng sumpa. Kaya dito sa mga nagtatanim, mga magsasaka, sa lahat na nagtatrabaho, ano man ang ating pinagkakitaan, ang sabi dyan, no, ang mga pinakauna na mga unang bunga ng iyong lupa ay yung ipapasok sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ipapasok mo pala talaga sa bahay ng mahal na Panginoon. Dito sa ating gawain. Amen. Siyempre, dito tayo dumadalo, naglilingkod sa mahal na Panginoon, ginagawa natin kalooban ng mahal na Panginoon. Babasbasan ng Diyos yung ating mga ibinibigay. Eh, paano dito sa 25? Sabi rito, at iyong paglilingkuran ang Panginoon mong Diyos, Panginoon ninyong Diyos, at kaniyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Everybody say, praise the Lord. Miski tuloy pa natin, sabi, walang babaeng makukunan o magiging baog man sa iyong lupain. Ang bilang na iyong mga araw ay aking lulubusin. Everybody say, praise the Lord. Kaya nandyan yung pangako ng Diyos na longer life. Pagpapalang pisikal, material, financial at spiritual. Amen. Aalisin ng Diyos ang karamdaman sa katawan mo. O, sino nagbibigay ng karamdaman? Si Satanas, ang demonyo, ang kaaway. Sino nagiging alipin ng bisyo? Yung ayaw maglingkod sa Diyos. Sino nagiging alipin ng mga gawain makasanlibutan? Yung mga ayaw maglingkod sa Diyos. Ngayon, nakikita natin, sinasabi nga, for the love of money is the root of all evil. Ang sobra-sobra ng pagmamahal ng mga tao sa marami ng pera, nagiging ugat na ng kasalanan o pagpapakamatay o ano man ang sasabihin natin dyan, patayan na, nag-aaway-away na. Ang mahirap nga, hindi natin alam kung sino yung susundin natin. Magagaling magsalita, magagaling magtalumpati. Pero sa kanilang pala mga bihis, doon lang sila maganda. Yung kanilang puso, yung kanilang kaloob-looban, ay nandyan na ang hatol. Kaya nga, meron tayong mga nadidinig ngayon ng mga sinasabi, grabe.
Terrible. Pagka manunood ka, makikinig ka sa mga sasabihin ng mga tao, talagang Oo nga naman, tayo ng mga mahirap, nagtatrabaho, nagbubuwis tayo. Lahat tayo nagbibigay sa ating gobyerno. Doon lang nga sa natin, sinasabi nating ibat. Imagine, 12% kagad. Ayun, saan kaya napupunta yun? Dapat tinatanong na rin yan eh. Saan napupunta yung ibat natin? Sabi nga, yan, yung binibigay niyong buwis, pinapagawa ng eskwelahan, pinapagawa ng mga kalsada, iba pala. Bakit meron din palang mga proyekto ang DPWH? Hindi naman tayo nakikialam. Kaso, nakikita ko, nababasa ko, kung yung gospel na pinapangaral natin, hindi pinapansin ng tao para sa kaligtasan, para sa kabutihan, na ang Diyos ay nag-iimala, nagpapagaling, nagbabago ng buhay ng tao, gumagawa ng mabuti, hindi pinapansin ng mga tao. Pero ngayon, tignan nyo, ang mga pinapansin ngayon, ang mga proyekto, kung ano ng mga proyekto. Sabi nga pa nga nung isang nagkomento, grabe, ang baga nangyayari at nagaganap na ang salita ng Diyos. Umaapaw daw ang pera sa kalsada. Hindi! Tubig ang umaapaw ngayon. Hindi natin pipiliin sisihin ng Diyos na nasa langit. Siya ang nagpapaulan at siya ang nagpapasikat ng araw. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Pakinaba nga sa mga magsasaka pag umuulan, yung tigang na lupa nabubungkal para mataniman. Kaso nga, ang panahon natin yun, sabi daw nila, climate change na, nagbago na, dahil pag umulan, kasama na ang bagyo. Pero ang nakikita natin ngayon, naku, terrible. Sobrang bagyo, apaw ang tubig. Ibig sabihin, kung ang tao malulunod sa kasalanan, malulunod sa kanyang kapangyarihan, ang naghihintay sa kanya ay ang kaaway, ang demonyong Satanas. Dahil yan ang gusto ng kaaway na lahat ng tao wag maglingkod sa Diyos. Maging alipin ng mga iba't ibang klaseng gawain makasanlibutan. Pag gawain makasanlibutan, iba-ibang klase yan. Pero salamat sa mahal na Panginoon, magmula noong 1975, ang ating banal na gawain na itatag. Nandito, napakarami ng binago ng Diyos. Mga bakla, mga tomboy nagbago, mga masamang tao nagbago. Lahat ng mga may karamdaman, pinagagaling ng Diyos. Kaso nga, ang ating pangangaral hindi pinapansin ng tao. Kaya tama lang yan na magkaroon tayo ng problema para hanapin natin ang Diyos. Nalulutas ang ating problema. Tama lang yan, kapag ikaw may karamdaman na, hahanapin mo yung Diyos na magpapagaling sa'yo. Kaso kung dadating na yung tuldok ng buhay mo, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment day will come. Aatulan ng Diyos, ng langit, ang mga taong naging masama, yung mga gumagawa ng mga bagay na hindi mabuti. Dahil ang mata na malabay nakatingin sa lahat ng mga nandito sa sanlibutan, ikaw at ako binabantayan ng Diyos. Lahat tayo nandito sa sanlibutan, binabantayan ng Diyos. Kaya nga meron judgment day na darating. It is appointed unto man once to die, but after is a judgment. Yan ang ating pakakatandaan. Pero sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Pag-ibasa pa natin, dito tayo sa Hebrews Kapitulo 2, 3 at 4. Hebrews Kapitulo 2, 3 at 4. Unang Pedro 1, 15, 16. Dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 2, versikulo
versikulo 4. Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at sa saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Praise Amen. Unang Pedro 1:15, 16. Dito po sa unang Pedro 1:15, 16. Sabi po dito sa Ilocano, takastoy tinakam ti Diyos. Unang Pedro 1:15, 16. No diket kasdayjay nangayab kada kayo, iso ti santo, agsanto kayo met iti amin akita ti panagbiag. Tada anay surat, agsanto kayo, tasyak, santo akim. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang tumawag sa atin ay banal na Diyos. Kaya tayong lahat ay dapat mamuhay ng may kabanalan, sumunod tayo sa utos ng Diyos. Amen. Kaya dito ba, tignan nyo, sabi dito sa unang Korinto, 15, kapitulo 15, 57, 58. Dato po at salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga mga kapatid ko minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan anyong gawa sa Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kayong ating ginagawa sa mahal na Panginoon, yung ating pagdalo ng Merkules, Biyernes at Linggo, namuhay tayo na may kabanalan, humahayo tayo, nagbibigay tayo, nandyan tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos, lahat ng ating mga ginagawa ay hindi nawawala ng kabuluhan. Amen! Nagiging matatag ka. Dahil sumusunod ka sa utos ng Diyos, nagiging matatag ka. Kapag ikaw ay namumuhay na may kabanalan, nakakasunod ka sa utos ng Diyos, tumatatag ka. Tumitibay ka. Amen! Kaya nga ang binabantayan ng mahal na Panginoon, yung kanyang mga anak, na sumusunod sa kanyang mga utos. Amen! Everybody say praise the Lord! At ang binabantayan ng kaaway, yung mga alipin na mga gumagawa ng masama. Kaya kawawa naman yung mga taong nasa sanlibutan. Bagamat sila ay tumatawag sa Diyos, hindi naman sila nadidinig ng Diyos sa kanilang mga panalangin. Dahil sabi ng Biblia, ang panalangin ng mga taong makasalanan ay karumal-dumal sa Diyos. Ang panalangin ng mga taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos, karumal-dumal sa ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Natuto tayo magpuri, natuto tayo manalangin, natuto tayo sumunod sa kalooban ng Diyos dahil tayo anak ng Diyos. Everybody say praise the Lord! Kaya nga mga kapatid ko, gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Masakit ang salita ng Diyos pag napakinggan mo. Pero pag ito'y pinahalagaan mo, ikaw ang makikinabang. Dahil natagpo mo yung Diyos na kaligtasan. Pag ikaw ay naglingkod sa Kanya, Jesus is the way, the truth, and the life. Everybody say praise the Lord. Siya na mismo yung daan, siya mismo yung buhay, at siya yung katotohanan. Hallelujah! Na kung saan gagaling ka sa karamdaman, pag napatawad ay yung kasalanan, gagaling ka na. Amen! Pero meron po mga instant healing, meron ding gradual healing. Kaya doon sa mga gumaling na, mapalad tayo dahil tayo nagiging buhay na patotoo ng Diyos. Amen! Huwag natin sayangin yan, yung mga himala na ginawa ng Diyos sa atin. Meron na nalangin sa atin in general, ating beloved parents in the Lord. Pero meron mga manggagawa na na-assign
sa iba't ibang outreach station nag-asikaso na ating gawain din ang prayer na ating mga pastor. Maabot tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Maabot niya lahat ng mga susunod sa mga kalooban ng ating mahal na Panginoon para sila'y pagpalain, maging tunay na anak ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Amen! Yan sa ating mga pagkukursada, sa ating mga gawain. Kayo mismo malalaman nyo. Merong mga nagpupunta sa inyong mga bahay para ipag-pray kayo. Ginagamit ng Panginoon para ipangaral sa inyo yung salita ng Diyos. Dahil totoo ang Biblia, they shall lay and the sick shall recover. Amen! May nagpupunta sa ospital. Sa ating krusada, 3 araw, 5 araw, tingnan nyo yung mga gumagaling. Pinag-iimalaan ng Diyos, iba-ibang klaseng mga imala para ipakita sa buong sanlibutan na ang Diyos ay totoo, ang kanyang kapangyarihan ay totoo. Kaya ang himala na ginagawa ng Diyos ay para doon sa mga maglilingkod sa Diyos, sa mga tinatawag ng Diyos. Amen! Kaya doon sa mga tao sa sanlibutan, sa ating mga kababayan na walang panahon sa Diyos, ang Diyos ayaw niyong paglingkuran, wala ding panahon ng Diyos sa inyo. Dahil sabi ng Biblia, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Kapag ikaw ay lalapit sa Diyos, ang Diyos ay lalapit din sa iyo. Amen! Hindi natin basihan dito yung reliyon. Dahil sabi nga nila, meron na daw 7,000 religion sa buong mundo. Iba't ibang klaseng sekta, denominasyon. Bakit ang pinagtataka ko, sila mismo na nasa kanilang sariling pananampalataya, nag-aaway-away, mayroong mga debate, mayroong mga diskusyon. Kaya pala sabi ng ating mga pastor, ating parents in the Lord, huwag nating pagtatalunan ng salita ng Diyos. Huwag nating pag-aaway ng salita ng Diyos. Tignan natin yung preba at ebidensya na ginagawa ng Diyos sa mga taong sumusunod sa utos sa Diyos. Amen! Titignan natin yung preba at ebidensya. Signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Imagine, ipatong mo ang kamay mo sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Kaya sabi ng ating mga pastor, mabuti ang ospital sa mga hindi naglilingkod sa Diyos. Mabuti ang ospital kung meron kang panggastos. Pero mas mabuti ang Diyos na paglilingkuran mo, magsisi ka lang sa iyong kasalanan, sundin mo ang kalooban ng Diyos, ang Diyos pakikinggan yung panalangin mo at pagsusuma mo, pagagalingin ka ng Diyos. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay nananahan sa ating mga puso. Amen! Lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord! Dito ba tayo sa James? Chapter 2, 19 and 26. Santiago 2:19-26. Dito po sa aklat ng Santiago 2:19 at 26 ang talata. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Hallelujah. Mabuti ang iyong ginagawa. Amen. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Hallelujah. Tingnan nyo. Ikaw ay naniniwala at sumasampalataya na mayroong Diyos. Mabuti. Ganon din ang demonyo. Nanginginig pa nga eh. Naniniwala ang demonyo na mayroong Diyos. Yan ay mababasa natin sa Matthew 4:4. Matthew chapter 4 verse 1. Tuloy-tuloy ang basa. At hindi talaga grabe ang trabaho ng demonyo. Imagine, sina-challenge siya yung Diyos. Yung bato gagawing tinapay. Tingnan nyo talaga ang demonyo, no? Oh, ang masamang kaaway. Ganon din sa atin ngayon. Oh, sinasabi nila ang Diyos nila ay mabuti. Asan ang patotoo?
Sinasabi nila ang Diyos ay makapangyarihan. Nasaan ang patotoo? Ang Diyos ay nag-iimala. Nasaan nga yung patotoo? Eh sabi ng Biblia, sa kanilang mga bunga, makikilala mo sila. Amen! Anong patotoo ninyo? Kung kayo alipin ng pagsigarilyo, pag-iinom ng alak, nagsusugal, anong patotoo ninyo? Kasama nyo yung mga gumagawa ng masama, kasama nyo yung mga kaibigan nyo na alipin ng bisyo. Walang patutunguhan. Sayang ang paglilingkod sa Diyos. Pero dito, salamat sa ating mahal na Panginoon, iba nating mga kapatiran, tumanda na sa paglilingkod sa Diyos. Iba-ibang himala ang napapakinggan natin, iniingatan ng Diyos, nililigtas ng Diyos sa disgrasya at kapamakan. Everybody say, praise the Lord, pinagali ang makaramdaman, nagbago ka na mga buhay. Dahil merong himala, merong signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Everybody say, praise the Lord. Balikan ko lang yung binasa na Hebrews chapter 2, verse 3 and 4. Pakiulit nga yan. Hebrews Kapitulo 2, 3, 4. Sabi rito, paano makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? May pinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Napawang sinaksiyan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen! Sinaksiyan ng Diyos. Ang Diyos mismo lang gumagawa dito ng himala. Kami nagpapatotoo lang sa kabutihan ng Diyos. Sinasaksiyan ng Diyos yung ating mga ginagawa. Nagpupuri ka. Andyan, nadarama mo ang presensya ng Diyos. Nagpapatotoo ka dahil sa mga himala ng Diyos. Hindi ka nagpapatotoo para sa iyong sarili, para may taas ka. Nagpapatotoo ka para may taas mo ang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Imagine, binago ka ng mahal na Panginoon. Nasa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya sa Acts 1:8, magiging patotoo ka na kung saan sabi ng Biblia, basahin natin din magiging spiritual witness ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen! Acts 1:8, basahin natin. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, 1, versikulo 8. Dapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo maging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Amen! Hanggang sa kahuli-huli hangganan ng lupa. Grabe, walang katapusan. Ang nakikita natin sa libutan, dito sa atin sa Pilipinas, napakarami natin mga kababayan, nandyan, alipin ng bisyo, alipin ng kasalanan. Meron naglilingkod sa Diyos, walang pagkilos ang kanilang Diyos sa pinaglilingkuran sa kanilang mga buhay. Pero bakit dito sa Jesus Miracle Crusade, lagi may mga patotoo, lagi pinag-uusapan ang kabutihan ng Diyos, mga himala, dahil yan ay kalooban ng Diyos para maitaas ang kanyang banal na pangalan. Amen! Kaya nga sabi ng last verse natin, Hebrews chapter 4 verse 12, Acts chapter 1 verse 19. Pakibasa. Dagiti Aramid, Kapitulo 1, versikulo 19. Verse 30 ka na.
Ket naamuan daytoy dagiti amin nga agnaed ijay Jerusalem iti kasta aday jay atalon na panagan. Acts 1:19. Acts 4:12. Acts 4. No, Hebrews chapter 4, verse 12. Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12. Tatisa o ti Diyos na biyag ken napigsa Amen! ket natadtadem ngem uray anya akampilan Hallelujah! adua ti dadem na ket dumanon nga aging ga iti paglasinan ti kararwa ken ti espiritu wen kadagiti nagsusuupan ken pata ket nasiglat nga agilasin kadagiti panunot ken panagem ti puso. Acts 3:19. Sunod, Acts 3:19. Mga gawa 3:19. Aramid kapitulo 3 versikulo 19. Gusto iti ko na. Agbabawi kayo nga rod, ket agsubli kayo, tapno mapunas, dagiti basbasolyo, Amen! iti kasta umayto, dagiti aldaw, tibangar, Hallelujah. aggapo, iti sangwanan, ti apo. Tingnan nyo, napakaginhawa na maglingkod sa Diyos. Amen! Ang salita ng Diyos, ang sabi rito sa Hebrews chapter 4, verse 12, sapagat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak at madaling kumikilala ng mga pag-iisip ng mga haka ng puso. Everybody say praise the Lord. Ang salita ng Diyos ay matalim, matalas. Kaya pag ikaw ay tinatawag na ng Diyos, huwag mong tanggihan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kapag ikaw ay pinipili na ng Diyos na maglingkod sa Kanya, sumunod ka sa utos ng Diyos dahil hindi ang lahat ng tao na sanlibutan anak ng Diyos. Dahil lahat ay nilikha lamang ng Diyos sa sanlibutan ito. Ang tinatawag ng Diyos, yung mga tunay niyang anak na naglilingkod sa Kanya. We are all created by God, but we are not all children of God. Yung mga tinatawag lang ng Diyos, siya ang magiging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Amen! Yan ang sabi ng Acts chapter 3 verse 19. Pag ikaw ay naglingkod na sa Diyos, dadating pala sa iyo yung panahon ng kaginawahan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Giginhawa ka na. Dahil gagaling ang karamdaman mo, magbabago ka na, pagpapalain ka na malabing sa physical, material, financial, spiritual. Acts 1:8, magiging buhay na patutuo ka na. Magbabahagi ka na ng salita ng Diyos. Magiging tunay ka na anak ng Diyos. Dahil hindi mo maibabahagi ang salita ng Diyos, wala kang patotoo kung hindi pakikilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya magiging patotoo ka pag kumilos na ang Diyos sa buhay mo. Kaya iba-ibang klaseng himalanga eh. Miski mga bata, alam na nila mag-memory verse. Yung ating mga youth choir, alam na nilang mamuhay na may kabanalan. Mga adults choir, lahat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung ating mga kapatiran, pati sa ibayong dagat, nandyan, ipinagtatrabaho nila yung kanilang paglilingkod sa Diyos, yung kanilang kaligtasan. Dahil sabi nga, work out your own salvation. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung tayo hindi susunod sa pinangaral ng ating parents in the Lord, sayang ang pagkilala natin sa mahal na Panginoon. Kapag hindi natin sinusunod yung mga manggagawa na nangunguna, sayang. Dahil ang liwanag ng Proverbs chapter 4, verse 13. Amen! Na kung saan ang turo ng ating parents in the Lord at turo ng mga manggagawa, ang turo ng bawat isa na tumatayo sa banal na pulpito, pahalagaan natin ang paglilingkod sa Diyos. Hawakan mo maigpit ang turo. Huwag mong bitawan yung ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Everybody say, praise the Lord.
iyong ingatan. Hawakan mo na ng mahigpit ang ipinangaral na salita ng Diyos. Kaya wala makapagpapatisod sa iyo. Kahit anong makita mo, kaliwat kanan, huwag mong pansinin yan. Ang tignan mo yung pag-ibig ng Diyos na natanggap mo, nararamdaman mo yan. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen! Kung ang demonyo, ang satanas na demonyo, ang kaaway, naniniwala na mayroong Diyos at nanginginig pa, tayo ng mga Kristiyano na naglilingkod sa mahal na Panginoon, nasa puso na natin ang Diyos. Amen. We are all the temple of the living God. Everybody say, praise the Lord. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, mga datian, mga baguhan, magpahalaga tayo sa ating kaligtasan, sa ating mga viewers, sa lahat na po ng anak ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos kumikilos sa ating buhay dahil tayo ay pinili ng Diyos. We are very special people unto the Lord. Tayo ay anak na ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Amen! Kaya tayo sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, we are all special people unto the Lord. Hawakan natin maigpit ang turo ng mahal na Panginoon, ang salita ng Diyos na atin ang naipapangaral. Hawakan natin maigpit ang tinuro ng ating parents in the Lord. Kami na mga nauna manggagawa, hinawakan namin ang turo ng ating parents in the Lord. Kaya salamat, nakaabot na tayo ng 50 years para sa ating banal na gawain. Amen! At tuloy-tuloy yan hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang inihintay na lang natin ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Kaya sa lahat ng ating minamahal na mga viewers, sa lahat ng ating mga patiran, suko natin minsan pang ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Surrender our life to dearest Jesus. Hallelujah! Bang inaawit ang awiting ito, bulay-bulayin natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ang anak ng Diyos, tinawag siyang Jesus, nagpagaling, Amen! Praise the Lord! Hallelujah! dahil sa akin, nabuhay at namatay, libingan niya'y wala nang laman, siya ay buhay. Dahil siya'y buhay, mahaharap ko ang bukas. Dahil siya'y buhay, takot ay wala na. Dahil alam ko, oh alam ko, hawak niya ang bukas ko. At buhay ko'y may halaga dahil siya'y buhay. At isang araw,
sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kamatayan man Amen. Thank you, dear Jesus. To God be the glory. To God be the glory. ay di nagtagumpay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Luwalhati Glory to dear Jesus. siya To God be ay the glory. To God be the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil siya'y buhay, mahaharap ko ang bukas. Amen. Thank you, Jesus. Dahil siya'y buhay, takot ay wala na. Dahil alam ko, Amen. oh, alam ko, hawak niya ang bukas ko. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. At buhay ko'y may halaga. Amen. Praise the Dahil Lord. siya'y buhay. Oh, thank you, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil siya'y buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Mahaharap ko ang bukas. Dahil siya'y buhay, takot ay wala na. Dahil alam ko, oh, alam ko, hawak niya ang bukas ko. At buhay Hallelujah. ko'y Praise the Lord. may halaga. Dahil siya'y buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dahil Sa lahat ng alam ating ko, minamahal na mga viewers, sa lahat ng mga nandiyan sa mga tahanan, alam ko, ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay buhay na Diyos. Hallelujah. Pagagalingin natin karamdaman. Hallelujah. Buhay ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, At babaguhin ang ating mga buhay. ko Bibigyan tayo ng kalakasan na may lusugan. Mahabang buhay kapag tayo pinaglingkod at sumunod sa utos sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Dahil siya'y buhay. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng ating minamahal na mga padiran, sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat po na nandyan sa inyong mga tahanan, sa mga baguhan, meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Tandaan po natin, ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. There is Jesus is alive. Hallelujah. There is Jesus is life and there is Jesus is life giver. Kaya sa lahat ng mga naglilingkod sa ating malapit, sa mga viewers natin, 4 na reglamento ng kaligtasan, pananampalataya. Ang number 1, lalapit ka sa Diyos na mayroong pananampalataya. Yan sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan lagi mong mapakinggan ang salita ng Diyos, ang mga patotoo na ating mga kapatiran magpapalakas, magpapatatag na yung pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Mapapakinggan mo yung papuring awitin ng ating mga awit para madadama natin palagi ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Yan ay kailangan natin. Kaya without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Kaya pinaghahanap ng mahal na Panginoon maglilingkod sa Kanya. Hinahanap ng Diyos ang maglilingkod sa Kanya.
tayong inuutusan na malapit, hanapin natin yung maglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya salamat sa ating malapit noon, mga baguhan, mga dumadalo na ating mga kapatiran, mga baguhan na umatin sa ating mga krusada. Kayo po yung mga hinanap na ng Diyos. Huwag natin sayangin, Diyos na mismo ang naganap sa atin. Hindi katulad sa ating kinagisang pananampalataya, tayong humahanap sa Diyos, hindi natin alam kung nasaan ang Diyos. Yung mga panahon na wala pa tayo sa ating gawain, ngunit ngayon, ang Diyos natagpuan na tayo. Nandito na tayo nagpupuri, naglilingkod sa ating malapayno, kaya meron tayong mga patotoong himala, ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen! Praise the Lord! Ang pangalawa, pagsisisi. Pagtalikod totally sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo po'y maalipin pa uli ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo po'y pabalik-balik sa pagkakasala. Kaya pag sinuko mo na ang buhay mo sa malapay noon, yan na po ang umpisa na yung panibagong buhay. Pagtalikod totally sa kasalanan. Hindi na tayo pabalik-balik sa pagkakasala. Matagal na panahon na tayo naalipin ng kasalanan. Matagal na panahon na. Kaya ngayon, nandito na tayo, wag na tayo uling babalik sa pagkakasala. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan mabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus para ang kasalanan hindi na natin magagawa. Dahil pag ikaw ay nalubog na sa tubig, binautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, yung kasalanan mo, iiwanan mo na doon sa tubig. Yung mga ginagawa mong masama, yung mga ginagawa mong mali, yung mga bagay na hindi mabuti na ginagawa mo, pag nalubog ka na sa tubig, yan ang tinatawag na pagbangon mo bago ka nang nilalang. Nandun na yung pagiging born again, bago ka nang nilalang. Kaya napakahalaga na matanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Para kikilos ang Diyos sa ating buhay, magiging bagong nilalang na tayo. Magkakaroon ka na ng patotoo. Siyempre, yung patotoo, gagawin ng Diyos sa buhay mo para maitaas, maluwalhati mo ang mahal na Panginoon. Amen! Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Amen! Doon na ang pagkilos ng mahal na Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya pag meron ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, sa ating gawain, Juan 1:12, ang lahat ng tatanggap sa ating malapay ng pinagkalooban ng Diyos karapatan na maging tunay niyang anak, anak ng Diyos, tagapagmana ang buhay na wala hanggan. Tayo po'y manalangin sa mga baguhan, sumunod sa panalangin, sabihin niyo mapagpalang ang masalangit. Pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay nagbabalik loob na sa iyo. Humingi po ako ng tawad sa lahat na yung makasalanan na gawa. Magmula ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Pinakamamahal na ba yung Jesus? Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa sampu ng aking mga mahal sa buhay. Manahan ka sa aking buhay, mahal na Panginoon. Kumilos ka sa aking buhay, mahal na Panginoon. Ipakita mo yung kapangyarihan, mahal na Panginoon. Ipakita mo yung pagmamahal sa akin, mahal na Panginoon. Diyos na makapangyarihan, iligtas mo po ako, sampu na kimamahal sa buhay, tinatanggap kita ngayon. Aking Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay, maglilingkod na ako sa iyo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. O po mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ng pinakamamahal pa Jesus, salamat po sa mga viewers, sa lahat po na mga tumanggap sa iyo. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Iligtas mo sila, isulat mo kanilang mga pangalan sa kalat ng buhay sa langit na maliwanag, na madali mabasa, mahal na Panginoon. Gabayan mo sila patnubayan na maglingkod na sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo sila na makapagbagong buhay. Ang kanilang mga karamdaman, pagaling mo ang kanilang problema. Lutasin mo, alisin mo, mahal na Panginoon, ang lahat ng kanilang mga kahirapan sa buhay. Pagpalayan mo sila sa physical, material, financial, spiritual. Sa pangalan ni Jesus, sa pangunang dalangin ng beloved parents in the Lord, yung abang lingkod, Amen. At sa ating mga beloved viewers from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus. Dearest Jesus is our Savior. Receive now, dearest Jesus. Follow this prayer, beloved viewers.
Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your love that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Dearest Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Write my name in the book of life in heaven. Hold me tightly, O Lord God. Give me a holy life, Father, I pray. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, dearest Jesus, bless the beloved viewers, O Lord God. Physically, materially, financially, and spiritually, hold them tightly, O Lord God. Give them strength in serving the Lord God. Father, I pray in Jesus' name, save them and all their loved ones, Father, I pray in Jesus' name, amen and amen. Sa lahat natin mga kapatiran, magkaisa tayong manalangin. Let us pray, beloved brethren, beloved viewers, sa lahat na po ng ating mga kapatiran. In unity, there's strength. Lahat tayo magkaisa sa paghingi natin ng pagpapala sa ating mga Panginoon. Kagalingan ating karamdaman, pagbabago ng ating mga buhay. Lahat tayo humingi ng tawad upang mapagpala ang Diyos sa mga banal. Pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Sama po kami nasumpungan sa aming mga kainaan. Patawarin mo kami, hugasan mo kami ng kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamala ba Jesus ng lahat ng aming mga viewers, lahat ng mga kapatid na narito sa gawain. Kabaga mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patawarin mo ang bawat sa mga kasalanan na gawa upang wala maging hadlang sa aming paghingi ng pabor na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. At may papagpalang kamay, abutin mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Patuloy natin ating isang kamay sa ating mga ulo, sa ating katawan na may karamdaman. Sipin natin ating mga pastor ang naglihan sa ating beloved Mama Dear at mga manggagawa naglihan sa atin ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos. Yes, Lord, there is Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's blessing in the name of Jesus. Salvation in the name of dearest Jesus. Hallelujah. Demons from infirmity, sickness, and diseases. I command you, cast out, Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever, and flu. Blindness, cast out. Spirit of paralysis, cast out in Jesus' name. UTI, cast out. Lahat ng mga sakit karamdaman, alisin mo sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, cast out sicknesses in Jesus' name. Problems resolved, poverty and vices began. In Jesus' name. Bless us, O Lord God. Bless us, Father, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you for the healing. Thank you for the blessing, O Lord God. Thank you for the answer of our prayers, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Clap our hands to dearest Jesus. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Lahat tayo magtaas ng ating mga dalawang kamay bilang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sisigaw tayo ng Hallelujah, praise the Lord 3 beses kasama ang ating pagtalon. Magbibiro, tayong lahat ay nandito para purihin natin ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayo mga kapatid ko. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin minsan pang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen.